Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong September 15. And for today, we are going to talk about presence. Practice the presence of God. Makikita po natin ito sa Exodus chapter 33 verses 14 to 15 na nagsasabing, "The Lord replied, My presence will go with you and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." Sa Tagalog, sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Sinabi ni Moises sa kanya, "Kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito." So, yung interaction po ni Moses at ng Panginoon, marami po tayong matututunan dito eh. Unang-una, we must move only under God's favor. Umakto lang tayo habang tayo'y ginagabayan ng Panginoon. Habang yung kagalakan, habang yung how can I say this? Yung kagustuhan ng Panginoon ay naka-align sa action mo. Kasi kapag naka-align yung action mo sa kagustuhan ng Panginoon, tutulungan ka niya. You will be in God's favor. Pangalawa, we owe success to God's empowering presence. Hindi po tayo magtatagumpay sa kahit anong bagay na gusto natin gawin kung hindi natin iisipin ang Panginoon. Dahil ang tanging mga bagay lang na nagtatagumpay sa mundong ito is yung bagay na ayon sa plano ng Panginoon, ayon sa kagustuhan niya, for He is all-powerful. And lastly po sa teaching, we seek God's presence as the ultimate goal. Yung presensya po ng Panginoon, yung feeling na nandyan siya para sa atin, yan po yung dapat nating hinahabol-habol, hinahanap-hanap. More than anything in this world, no? So, paano nga ba natin ito ma-apply? Unang-una, pursue a decision that is aligned with God's will. Yan yung sinasabi ko kanina na kapag pumipili ka ng desisyon, pumipili ka ng course of action, make sure that that is aligned with God's will. Anong ibig sabihin na to? Naaayon yon sa kagustuhan ng Panginoon. Naaayon sa kanyang plano. No? Kasi kapag hindi aligned sa plano ng Panginoon yung ginagawa mo, most likely that will fail, no? Pangalawa, pursue success for the glory of God. Ngayon, ginagawa mo na yung bagay na naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. The thing is, ano nga bang intention mo sa paggawa ng bagay na yon? Dapat po, sa kahit anong gawin natin, ang intention natin is pagbibigay ng glory sa Panginoon. Sa pagpaparangal sa kanyang pangalan, no? That should be our ultimate goal. And lastly po, let's pursue God's presence for true fellowship. Yung tunay na pagsasama-sama, mararamdaman mo lang yan kapag nandyan yung presensya ng Panginoon. Hindi mo matatawag na tunay na pagsasama yung isang connection mo sa mga tao kapag hindi mo nararamdaman na ginagabayan kayo ng Panginoon. Be it relationship, romantically, friendship, platonically, or anything else, no? Kapag hindi mo nararamdaman yung presensya ng Panginoon, most likely, there's something wrong. And you should figure that out along with the guidance of God. So yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let's all give glory to God. Amen.